Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga bagong graduate ng Philippine Merchant Marine Academy, binili na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang reputasyon ng mga Pilipinong marino sa buong mundo. Tulong ng 4Ps para sa mga kwalipikadong miyembro, pinalawig ni Pangulong Marcos. Kaligtasan at malayang pagboto sa BARM election tiniyak ng Philippine National Police. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Ibinili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong graduate ng Philippine Merchant Marine Academy or PMMA na ipagpatuloy ang pagtataguyod ng mabuting reputasyon ng mga Pilipinong marino sa buong mundo. Sa graduation ceremony ng PMMA sa lighirang Class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales, ipinaalala ng Pangulo na tungkulin ng bawat henerasyon na itaguyod ang pagkilala sa mga Pilipino bilang isa sa pinakapinagkakatiwalaan at respetadong lahi sa international maritime industry. Sinabi niyang bukod sa kasipagan at kakayahan, kailangang ipamalas ng bawat marino ang kanilang profesionalismo, dedikasyon at kagalingan sa trabaho. Ayon kay Marcos, ang pamagat na salighirang ay mula sa mga salitang salig o tiwala at hirang o pinili. Kaya payo niya sa mga graduate bilang mga pinili at pinagkakatiwalaan para maging modelo ng mga susunod pang henerasyon ng marino, maglingkod sila ng buong husay, integridad at kababaang loob. Nangako din si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng gobyerno ang mga reformang poprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga marino. Patuloy anya ang pagpapaigting sa edukasyon, pagsasanay at sertipikasyon ng mga marino para makasabay sa mga pandaigdigang pamantayan. Nanguna sa mga PMMA graduate ngayong taon bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owen Trilles, scholar ng Philippine Coast Guard na Tubong Tigaon, Camarines Sur. 327 ang nakapagtapos sa PMMA ngayong taon. Mula dito ay maaari silang maglingkod sa Philippine Navy, Coast Guard or Merchant Marine Fleet. Pinalawig ni Pangulong Marcos ang tulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa Executive Order o EO number 120 na pinirmahan ni Pangulong Marcos noong July 13, maaari nang makatanggap ng tulong mula sa programa ang mga miyembro kahit lampas na sila sa limit na 7 taon. Ang tanging kwalifikasyon ay dapat manatili silang nasa level 1 o naghihikahos o level 2 o kapos sa ilalim ng tool indicator ng Department of Social Welfare and Development. Nakabase ang bagong kautusan sa National Advisory Council Resolution number 1 na inilabas ngayong taon na nagsasabing dapat pahabain ang tulong para sa mga pamilyang kabilang sa 4Ps. Alinsunod sa RA number 11310, kailangang tiyakin na ang mga benepisyaryo ng 4Ps na naapektuhan ng mga di pangkaraniwang sitwasyon tulad noong COVID-19 pandemic ay patuloy na makakatanggap ng sapat na tulong hanggang sa maabot nila ang kakayahang magsarili. Isinapubliko noong Biyernes, ang EO 120 ay agad na ipapatupad sa oras na mailathala ito sa Official Gazette o sa anumang pahayagan na may malawak na sirkulasyon. Samantala, ipinahayag ng Philippine National Police or PNP ang buong suporta at kahandaan nitong gampanan ang tungkulin sa seguridad para sa darating na parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na tiyaking ang mapayapa, maayos, tapat at mapagkakatiwala ang halalan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya at mga stakeholders. Pinahintulutan ng Pangulo ang pagtatalaga sa PNP, Armed Forces of the Philippines at iba pang kaugnay na ahensya upang tumulong sa Commission on Election or COMELEC
para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa buong rehiyon. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., umaasa sila sa suporta at pakikipagtulungan ng LGU at mga mamamayan para masiguro na makamit ang kaligtasan at kalayaan sa pagboto. Opisyal nang nagsimula ang halalan noong July 16 kasabay ng pagpapatupad ng gun ban hanggang September 29. May itinalaga na rin na mga checkpoint sa lahat ng lungsod at bayan para sa mahigpit na implementasyon. Sa ngayon, wala pang naitatalang banta sa seguridad mula nang magsimula ang halalan. Sa balitang pangkalakalan, ikinatuwa ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pangunguna ng Pilipinas sa 2026 Investor Relations and Debt Transparency Report ng Institute of International Finance or IIF. Nalagpasan nito ang 57 bansa dahil sa pagsunod nito sa transparency, accountability at napapanahong disclosure ng mga impormasyon kaugnay ng ekonomiya at pananalapi. Ayon kay BSP Governor Ellie Remolona Jr., patunay ang pagkilalang ito sa mga pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang transparency at accountability. Makakatulong anya ito upang mapatatag ang tiwala ng mga investor at mapalakas ang kredibilidad ng Pilipinas sa global financial markets. Sinusuri ng ulat ang mga investor relations practices ng mga bansa, kabilang ang accessibility at kalidad ng datos tungkol sa sovereign debt at paglalabas ng environmental, social at governance data at mga polisiya. Matatandaang nanguna rin ang Pilipinas sa nasabing report noong 2024 habang nasa ikalawang pwesto naman noong 2025. Samantala, nangako ang Sugar Regulatory Administration or SRA ng agarang tulong sa mga lokal na pamahalaan sa Negros Island na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Ito'y bilang tugon sa pangangailangan ng mabilis na aksyon dahil 3 buwan na lamang ang natitira bago mag-anihan. Sinabi ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona na agad nilang tutugunan ang mga pangangailangan ng mga LGU at magsasaka, partikular na sa Negros Oriental na bukas sa mga agarang solusyon. Batay sa datos, umabot na sa hindi bababa sa 30% ang infestation sa mahigit 200,000 ektaryang taniman ng tubo sa Negros Island. Ayon sa SRA, maaaring bumaba ng hanggang 50% ang sugar content ng mga apektadong tubo batay sa mga pag-aaral. Kung hindi maaagapan, posibleng mawalan ang Negros Occidental ng humigit kumulang 33,000 hectares ng produksyon ng tubo kung saan katumbas ito ng nasa 150,000 metric tons na raw sugar o 8% ng national production ng bansa. Nakatagda naman magpulong ang mga mayor sa rehiyon upang pag-usapan at ilatag ang lahat ng mga paraan upang tugunan ang problema sa sugarcane sector. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.